Sa punto po ito, makakausap natin si Attorney Justin Batocabe, anak ng pinaslang na si Ako Bicol Party List Representative Rodel Batocabe. Magandang araw po sa inyo, Attorney. Magandang araw po, Sir Rafi. Pati na rin po sa mga nanonood ng Balitang Hal. Opo, nakikiramay po kami sa inyong pamilya, Attorney. Yung pong resulta ng investigasyon ng PNP, ito rin po ba yung hinala nyo nung una pa lang? Ako po mismo, sinabi ko na po sa mga una kong panayam, bahala na po ang PNP sa kanilang pag-imbestiga. We have full faith and trust and confidence sa kanilang kakayahan at sa kanilang sipag para ma-resolba ang ganitong mga bagay. So, kung ano po ang investigasyon nila, dun po kami. Pero ano pong reaksyon ng pamilya na sinasabi ng PNP na bagamat hindi pa closed o hindi pa sarado yung kaso, solved na yung kaso sa pagpatay sa inyong ama? Tama po yun. Hindi pa closed ang kaso. Para sa amin po, nagpapasalamat kami ng malaki sa PNP at sa tanang kapulisan, pati na rin ang intelligence community at ang iba't ibang ahensya ng gobyerno. Nagpapasalamat din po kami sa mga kababayan namin na tumulong sa investigasyon sa mga Daragenyo at mga Bicolano. Nga lang po, hindi pa kami, masaya kami pero hindi naman po kami sobrang kampante o tuluyang masaya hanggang hindi nahahatulan ang kaso at nakulong ang talagang may tunay na may sala. Sa ngayon po ba, may palagay nyo, meron pang mga akusado na hindi pa napapangalanan at kailangan pang maimbestigahan ng mabuti para sila maaresto? Opo, muli po, ako po ayun po, bahala na po ang PNP dyan. Kahit sila din po ang PNP, sabi nila, hindi pa sarado ang kaso. So, kahit sila, pinapatuloy nila at pinapaigting ang investigasyon. Kung meron pa man o kung may iba pa man na maaring maging salarin. Matanong ko po kayo, ano pong nature ng inyong relationship with the mayor of Daraga ngayon? Meron o bang history ng alitan ang inyong pamilya? Wala po. Wala po kaming alitan na hindi po kami nagkaasunod. Hindi namin insulto. Wala kaming ginawang masama. At base naman po sa ating mga kung inyo pong kilala ang aking ama, sa mga kanyang colleagues, kanyang mga nakasama, very amiable po siya, a mediator, yan ang reputasyon niya sa Kongreso, isa siyang mediator, isa siyang palakaibigan, palabiro, wala po. So kahit kung wala mang personal na away po yung pamilya, meron ho bang disagreement in so far as policy is concerned doon po sa lugar? Attorney, para lang ma-establish kung talagang bakit ipapapatay ng alkalde ng Daraga yung inyong ama? Kung sa ganyang larangan po na merong personal na galit, personal na alitan, wala naman po. Except po yung fact na siyempre magkabangga sila sa pagka-mayor. Again po, meron ho bang disagreement before yung inyong ama at si Mayor Baldo policy-wise siguro, Attorney? Kung sa policy man po, sa aking pagkakaalam, wala naman. Pero siyempre, iba ang plataforma ng gobyerno nila, iba ang ano nila. Sa tingin ko po, parang, like for example, marami pong mga Daragenyo, ayaw po yung policy ng waste management sa Daraga. So, at criticize to me ng aking ama. Pero to the best of my knowledge, hindi niya naman iniisip si Mayor, hindi niya naman sinabi si Mayor ang may kasalanan, wala nang sinabi hindi niya si Mayor. Sabi niya lang, papaguhin niya yung sistema pag sabihin niya may Mayor. Mga ganung bagay lang po. So ito po pinanggagalingan ba yung ng inyong statement ng sinabi niyo na nagtataka kayo kung bakit kailangan may patayin dahil lang sa politika at pera? Yun ba pinanggagalingan? Parang talaga nagtataka kayo na kailangan mamatayin ang inyong ama dahil lang sa pera at politika. Opo, nagtataka kami at nagagalit din po. At may ganyan, hindi lumalaban ng batas. Mga ganyan, nakakakalit po talaga. So ano pong susunod na hakbang po ninyo ngayon at nakasuhan na, nasampa na ng kaso itong si Mayor at patuloy pa rin naman yung investigasyon. Kumusta po yung atmosphere doon po sa Daraga?
Okay naman po. Patuloy po ang mga pagsuporta ng mga Daragenyo sa amin. Kami po ay nagpapasalamat sa kanila. Masaya po kami. Pero lalo na po nung lamay. Kasi pinakita talaga kung gaano kamahal ng mga Daragenyo ang aking ama. Ngayon po ang susunod sa katotohanan na Sir Rafi. Ngayon na namin talaga na feel yung lungkot. Kasi ngayon tapos na ang lamay, yung kabaong na isinahukay na. Ngayon na lang talaga namin napipil yung lungkot. So ako patuloy ang trabaho. Si Mami, ngayon lang talaga siya tunay na nakapagduksa. So siguro yung mga next moves antabayan na natin yung legal procedures po. Pero may mga importanteng desisyon pa po kayong gagawin. Meron na ho bang napili yung pamilya kung sinong papalit? Natatakbo bilang alkalde, kapalit ng inyong ama? Kasi kailangan under the Comelec rules galing sa inyong pamilya rin yung hahalili sa kanya. Sa ngayon po, nagluluksa pa ho kami talaga. Pero wag po mag-alala ang mga constituentes at mga tao ng Daraga. Pagkat ipapatuloy namin ang mga ginawa ang mga adhikain at mga pangarap ng aking ama, nga lang po siguro papagdidesisyonin ito 2 or 3 weeks before the election. Kasi din po, isang rason din po dito is bukod sa nagluluksa kami, yung security reason. Okay. Kung mag-reveal na kami kung ano ang papalit sa amin ngayon, baka yun naman ang sunod na maging target. Maging target ng mga masasamang elemento. Okay, we respect that. At muli po, nakikiramay po kami sa inyo at patuloy po kami tututok sa kasong ito. Maraming salamat po sa inyong oras. Salamat po, Sir Rafi. Salamat po si Attorney Justin Batocabe, anak ng pinaslang na si Ako Bicol Party List Representative Rodel Batocabe.